Sir, mga kabsat. Ganap yung Sir Bad. Dali lang. Click natin Sir Bad. Okay. Sir Bad, pasok. Okay. Yung title niya is Marcos, nilaglag na ba si Camille? Yusek Castro, sinasisi si Villar sa pagtaas ng presyo ng bigas. O, pakinggan natin. Sir Bad, pasok. Buenos días, damas y caballeros. In our earlier blogs, we said that the action of the Villar family, led by patriarch former Senator Manny Villar, as well as incumbent Senator Cynthia Villar and incumbent Senator Mark Villar, their action of defending former President Duterte in his alleged kidnapping and deportation to the ICC detention center amounts to a declaration of war against President Bongbong Marcos. We said that the action of Manny Villar, the head of the Nacionalista Party, a coalition of the Action Bagoong Pilipinas Party, the senatorial slate of President Bongbong Marcos, we said that Villar is directly challenging the authority of President Bongbong Marcos as head of the coalition, the Alianza Coalition. And we said that this is a slap on the face of President Marcos. Sampal po ito sa mukha ni President Bongbong Marcos na harap-harapan, china-challenge siya ng richest businessman in the country. So sabi natin, anong gagawin ni President Bongbong Marcos sa away ng Tama. Actually guys, tama dyan si Sir Vad, no? Agree ako sa sabi niya. Tina-challenge talaga si Pangulong Bongbong Marcos. Especially, parte pa rin ng alyansa itong si Camille. Pero dahil sa ginawa ni Camille kahapon, hindi naman kahapon, last week pa, no? Kahapon, nilabas ng tatay niya, si Manny Villar, pinanood natin kahapon, yung 15 seconds na ads, advertisement niya kay Sara, malaking sampal talaga to kay Pangulo kapag walang gagawin dyan. Especially, ano yan? Pagkatapos ko yung i-endorse, tapos biglang ganyan. Alam niyo naman may ginagawang kalokohan yung mga Duterteng yan. Naku pa! Sige, tuloy, Sir Bad. Bilyonaryo laban sa trilyonaryo ng mga Marcoses. And mas lumala ito nung nagpa-endorso na si Camille Villar kay Sara Duterte na alam naman natin ay kasama si Sara kahit hindi siya very active sa PDP pero partido ito ng tatay niya. So parang kwan na rin itong ginagawa ni Villar, parang paglalaglag sa alyansa ni Marcos. Exactly, tama. Ano pa nga ba? So kailangan talagang so yung 12 dati, ngayon 10 na lang. Pero sa 10 na yon, bahala na kayo kung sino boboto nyo. No? Sana wag nyo kalimutan mga Absat, si Benhur Abalos, number 1 po sa balota mga Absat. Okay, tuloy. The fact na like Amy Marcos, buti pa si Amy Marcos umalis na or natanggal. Pero ito si Villar, habang nasa loob pa ng partido, ay nagpapa-endorse kay Sara Duterte. So what is the meaning of this? Ibig sabihin, nilalaglag niya ang alyansa. Hindi siya naniniwala na manalo siya sa malakas ang alyansa para ipanalo siya, kaya nagpa-endorse siya sa kalaban ng alyansa na ang PDP. Ang PDP party. Kasi di ba, sabi ni Sara bago siya umuwi from The Hague, sabi niya, uwi ako dahil gusto ng tatay ko asikasuhin ko yung PDP party. So siya nakikita natin parang absent na si Robin Padilla kasi gumagawa rin ng personal na mga endorsement. So si Sara na ngayon ang parang tumatayo head ng PDP. And yet kinuha siya ni Camille Villar para i-endorse ang kandida ni Camille Villar. So sabi natin, anong gagawin ni Marcos? And yet, disappointed tayo sa aksyon ni Toby Tiangco na campaign manager ng isa rin yan. ng alyansa na sinabi the Nationalista Party ni Villar remains to be part of the coalition kasi
dyan sa party ni Villar, ang mga representante dyan ay si Camille, si Amy Marcos, at saka si Pia Cayetano. Sabi natin, dapat lahat tanggalin ng mga ito kung talagang may bayag si President Bongbong Marcos. Ha? At huwag sabihin na intakto pa rin yung party namin, okay pa rin yung party namin. So, true enough, sa nature ni President Bongbong Marcos, na parang ito yung si former President, I think former President Teddy Roosevelt, na ang sinabi niya sa world policy niya, speak softly and carry a big stick. Speak softly and carry a big stick. So magsalita lang na mahinahon pero magdala ka ng dos por dos. Dos por dos. So ito nga ginawa ni President Bongbong Marcos, na hindi niya pinareact ng masama ang campaign manager ni Toby Tiangco, pero binulong niya kay Claire Castro. Upakan at ilaglag mo yan si Cynthia Villar. Sisihin mo kay Cynthia Villar yung hindi na pagbaba ng presyo ng bigas sa 20. Nainis na ako dyan kay Vlogcaster. Parati ako singisingil dyan sa 20 pesos per kilo price ng bigas. Kaya upakan mo si Villar kasi yan tarification law niya, yan ang nagtatali sa kamay natin kaya hindi natin pwede ibaba ang presyo ng bigas. Ilaglag mo si Cynthia Villar para magising yan mga Villar at malaman nila galit na ako sa kanila. Galit na ako sa kanila. Pero hindi ako clear. Wag mo sabihin na nanggaling ito sa akin. Kasi sasabihin na naman ni Vlogcaster, pati itong issue ng rice tarification, pinopolitika ko. Ikaw clear ha. Instructan mo isang reporter dyan, kungwari, magtanong na ukol sa rice tarification. And then Claire, sagutin mo, upakan mo si Cynthia Claire. Para kung malaman ito ng tao, hindi na nila iboboto ng mga Villar. Kasi sasabihin nila, hindi pala si Marcos ang may kasalanan. Kaya hindi bumababa ang presyo ng bigas. Kundi si Villar. Claire. Ha? Pasimple ka lang, Claire. Kasi Puto nag-script one. Ang galing lang script Gano'n ba yung script doon? Grabe naman si Badcaster. Dapat tawag sa'yo, Director, Badcaster. matalino yan si Bat eh. Magaling na strategies rin yan. Nakukuha niya, Claire. Yung laro natin, yung script natin, Claire. Ha? Pasimple ka lang. Yan. So after nag-usap sila, 'di ba, sabi ni Claire na nag-usap sila ni Marcos bago siya tuwing magpe-press con. Kaya ito na ang script ni Claire. Ito na. So hindi ito kasi marami mga vloggers diyan sinabi na si Claire umupa kay Cynthia Villar. Hindi. Si Marcos ang umupa kay Cynthia Villar. Lahat ng banat, kung praise okay lang, walang go signal ni Marcos, walang approval. Pero lahat ng banat ni Claire, may approval yan ni President Bongbong Marcos. Otherwise, kung hindi gusto ni President Marcos yung banat ni Claire, kung walang authorization si President Marcos sa banat ni Claire, tanggal si Claire. Bakit mo binanatan si Villar? Kaalyado natin yan sa alyansa. Hindi mo ba alam na kaalyado natin yan? Kasama si Camille sa alyansa. Ano sa tingin nyo, guys? May punto ba dito si Badcaster? Bakit mo mabanatan si Villar, di ba? Dahil sa press con o dahil sa press briefing ng Malacanang. Bakit mabanatan si Villar? Kaalyado natin yan, di ba? Nako po guys, ito yata mukhang may tama talaga si Badcaster nito, Mabsat. May tama siya. Nako po. Alyansa at yung Nationalista Party na ang head nito ay si Manny Villar ay part ng 5 koalisyon. Pero mga Mabsat, hindi natin masisisi kung sakali man ganito ang eksena, Mabsat, no? Siyempre, kita nyo, pambabastos talaga yan, di ba? Pagkatapos ng ilang buwan, since last year pa, nung umpisa nila yung alyan, kasama si Camille. Tapos all of a sudden, last week, makikita natin yung mga pictures, di ba? Ni Camille with Sarah. So, talagang pang-tridor to, di ba? At the first place, kahit nung last year pa nga, di ba? Ay, nung last year, nung early January or February yun, hindi siya pumirma, si Camille, na ma-impeach si Sarah. Di ba? Tapos wala siyang explanation bakit di siya pumirma. Hindi tulad nung isang hindi pumirma si Erwin Tulfo. Sabi nga niya, kasi nga probably baka sakaling manalo siya, so hindi siya nagsalita. So hindi siya pumirma kasi nga ayaw niyang mabahiran. 'Di ba? Tulad ng sinasabi nga ni Ronald Llamas, yung political analysis na pinakita ko sa inyo kanina, 'di ba?
Itong mga nagpapa-endorse, samantalang kapag nanalo sila, kung sakali man manalo sila, kung sakali man na manalo sila, alam na yung sagot, di ba? Hindi nila i-vote talaga si Sara dyan. Kasi nga, in-endorse sila ni Sara. Which is, may punto naman dito si Bad. Kaya natatawa ako. O sige, tuloy mo lang Sir Bad. Ang sarap ng kwento mo eh. Tuloy. Na miyembro ng Alyansang Bagoong Pilipinas. Tanggal ka na, Claire. You pack up your goods. You are fired. Sisante ka na, Claire. Pero kung may go signal, Claire, kung ako babanat, mahalata ni Bat na. O sasabihin na naman ni Bat, o yan, si Marcos, binanatan si Villar. Nagkawatak-watak na, nagkaaway-away na ang Alyansang Bagoong Pilipinas. So, ganyan na naman. Alam ko yan, Claire. Alam ko yung paano mag-isip si Bat na yan. Kilala ko yan. So, sasabihin niya, ganun na naman. Nag-away-away na naman ang alyansa. Kaya, Claire, ikaw bumanat kay Cynthia Villar. Idiin mo. Sabihin mo, kaya hindi bumaba ang presyo ng bigas para malaman rin ni Bat na hindi ako may kasalanan, kundi si Cynthia Villar. At kay Cynthia Villar magagalit ang mga tao at hindi nila iboboto si Camille as senator at hindi nila iboboto si Cynthia Villar as congresswoman sa Las Piñas. Upakan mo, Claire. You have my go signal. Akong bahala sa'yo. The President of the Philippines is backing you, Claire. Do it now. Do it now. My goodness. Ayos ka talaga, director, podcaster, ha? Okay, sige, tingnan natin kung mangyayari. Now. Eto na. Eto na. Ding, ding, ding. Ding, ding, Andito ding. na si Claire. Do it, Claire. Larga. Hear it. Upakan mo si Cynthia Villar, Claire, upon the orders of President Bongbong Marcos. Eto na. Paktay tayo dyan. Meron po mga senatorial candidates na nagpo-propose na mabalik po yung kapangyarihan ng NFA sa pagbili ng bigas po. Meron na po bang proposal yung economic managers or economic team pagdating doon sa legislation para ma-implement yung proposal na yun? Balikan natin yung scripted na tanong at scripted na sagot. Ayon sa kagustuhan ni President Bongbong Marcos. Good morning, ma'am. Meron po mga senatorial candidates na nagpo-propose na mabalik po yung kapangyarihan ng NFA sa pagbili ng bigas po. Meron na po bang proposal yung economic managers or economic team pagdating doon sa legislation para ma-implement yung proposal na yun? Actually po, matagal na po, nagkaroon ng proposal ang administrasyon para mabigyan po ng sapat na kapangyarihan ng NFA. Gusto natin ipabatid na kapag po nabigyan natin ang karapatan ng NFA na makapagbenta ng diretsyo sa taong bayan at makontrol ang presyo ng bigas, hindi po tataas ng ganito ang presyo ng bigas. Dahil sa kasalukuyan po, because of the rice tarification law, Aray. na ang author ay si Senator Cynthia Villar, ay ang nag-i-import po dito ay mga private. Paulit-ulit yan, ha? Paulit-ulit yan na ang author ay si Cynthia Villar. Yan, ang galing mo talaga, Claire. Ang galing mo. Palakkan talaga si President Marcos na nanonood sa press con. Yan, Claire. Go, go, go. Go, 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 Claire. Ganon, ha? Ganon yan si President Marcos. Kasi syempre, minomonitor live yung press con. Control ang presyo ng bigas, hindi po tataas ng ganito. Actually po, Sir Bad, wag ka naman ganyan. Magagalit yung mga garapata dyan sa mga nanonood na garapata dyan. Masama ang loob nila pag ganyan. Lako po. O Ma'am Sat, agree ba tayo dito kay Sir Bad? Ako medyo agree ako. Parang ito yung nangyayari, ha? O ganyan. Tragis. Lako po. O Ma'am Sat, saan sa tingin nyo? May punto ba? Si Bad? Siyempre, kitang-kita naman guys, pambabastos yan sa kanya, kay Pangulo. Biro mo, pagkatapos kitang i-endorse to, Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan lopalop tayo ng Luzon, Visayas, Mindanao pumunta para sa alyansa, tapos magpapa-endorse ka kay Sara, na alam mo naman ang dami-daming mga pambabatikos sa akin, gusto pa akong patayin, gusto pa akong putulan ng ulo, lahat. Diba? Nakita na ng sambayan ng Pilipino yan. Tapos magpapa-endorse ka dyan, pagkatapos ng mga ginawa ko sa kanya, diba? Napapa-endorso ka pa? Kaya may tama si Bad dito. matagal na po. Pero hindi necessary ganun guys ha. Kwan lang yan, speculations lang. No? Speculations ni Sir Bad to. Na nag-agree lang tayo dito. May tama talaga to. Kasi pati kayo di ba guys ha? Itinaas. So ano yung pantatridor na kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit nyo pa? Tingnan nyo nga si Kwan di ba? Si
yung kapatid niya, hindi niya na binabanggit sa alyansa. Ba? 11 na lang ang binabanggit ni Pangulo. So ngayon, baka maging 10 na lang. O, kayo na bahala kung sino dadag. Basta tayo guys, huwag niyong kalimutan, Benhur Abalos, number 1 sa Balota Kamsat. Suportahan natin, iangat natin si Benhur Abalos Kamsat kasi nakita natin totoong tao to at nagsiservisyo sa bayan. Okay, tuloy. Nagkaroon ng proposal ang administrasyon para mabigyan po ng sapat na kapangyarihan ng NFA. Gusto natin ipabatid na kapag po nabigyan natin ang karapatan ng NFA na makapagbenta ng diretsyo sa taong bayan at makontrol ang presyo ng bigas, hindi po tataas ng ganito Agoy. ang presyo ng bigas. Dahil sa kasalukuyan po, because of the rice tarification law, na ang author ay si Senator Cynthia Villar, ay ang nag-i-import po dito ay mga private companies. Hindi po nahahayaan ang government na mag-import. Kung government sana through NFA, government to government, mas maganda po ang chance ang mabigyan po tayo ng mas murang presyo para po maibigay din natin sa taong bayan. Dahil dito sa rice tarification law, nawalan po ng kamay ang NFA at pati po ang pag-regulate ng presyo ng NFA ay hindi na po na ipapasatupad. Ang nangyayari po ngayon ng NFA, makakapagbenta lamang po sa Kadiwa, sa FPI, sa LGU. So yun po ang hindi maganda sa provision na ito. Kaya po noon pa po hinihiling ng administrasyon na magbigay po ng power, magkaroon ng amendments ang RTL patungkol po sa karapatan at authority at power ng NFA. Pero ito ay hinadlangan po ni Senator Cynthia Villar. So kayo na po ang mag-research kung paano ba napapakinabangan ng mga importers. Alamin niyo na rin po kung sino ba ang malalakas mag-import ng bigas. Thank you, Yusek. Yo. Follow-up question lang po. Parang may hit pa siya. Kasama, negosyo rin kayo ng mga bilyar ang Bigas. bigas o kaya hawak rin kaya ng mga bilyar yung Nung last update natin dyan guys, napakinggan ko rin kay Sir Bad, mukhang yung tubig, negosyo din nila. Tubig, buntik na, baka pati hangin, apoy, o ngayon bigas naman siguro, baka lang naman maabsat. No? yung mga negosyante na mga importers ng bigas. Ha? Parang yan ang parang hint ni Claire Castro. Sabi niya sa mga reporter, alamin nyo kung sino mga malalakas na importer. Pero yun lang, nakakatuwa lang. Bakit tayo? Bakit mga reporter ang aalamin? May power naman ng gobyerno para alamin, investigahan at habulin itong mga rice smugglers at big time rice importers na kumokontrol, minomonopolize ang presyo ng bigas. Meron NBI, meron CIDG, meron pa kayo Major General Nicolas Torre. Meron pa kayo PNP, meron pa kayo Philippine Army kung gusto nyo gamitin laban sa mga rice importer. Bakit itinatapon sa mga reporters ang challenge na yan? Or ang responsibilidad na yan na dapat gampanan ng gobyerno. Habulin ang mga rice smugglers and price manipulators. Noon pa po hinihiling ng administrasyon na magbigay po ng power, magkaroon ng amendments ang RTL patungkol po sa karapatan at authority at power ng NFA. Pero ito ay hinadlangan po ni Senator Cynthia Villar. So kayo na po ang mag-research kung paano ba napapakinabangan ng mga importers. Alamin niyo na rin po kung sino ba ang malalakas mag-import ng bigas. Thank you, Yusek. Follow-up question lang po. May mga lawmakers na po kayang nakipag-coordinate sa Malacanang para i-push yung legislation. At kailan po kaya balak ng palas na i-push yung legislation? Sa 19th Congress or sa next Congress? Malamang sa next Congress na po kasi magkakaroon muli. Dahil nga po ito ay nahadlangan ni Senator Cynthia Villar. Magkakaroon muli propose amendments para po magkaroon muli ng authority, power, and NFA. Ito naman po ay para sa taong bayan, para po ma-regulate natin ang presyo ng bigas. Kung may problema man po sa sinasabing NFA, sa mga nagpapalakad, hindi po ba dapat ang tanggalin ay yung mga NFA na pinagdududahan, ang kredibilidad at integrity, hindi ang power ng NFA? Thank you po. Thank you, Yusek Claire. At yan po rin tatapos ang ating press briefing sa ngayon. Magandang tanghali para sa bagong Galing.
Tawang-tawa si President Bongbong Marcos. Yan, Claire, that's what I like. That's the way to do it, Claire. Ang galing mo, sabi ni President Bongbong Marcos. So, yan talaga. Yan ang official na paglalaglag. So, dapat ng headline, hindi Claire Castro hits Cynthia Villar. It should be Malacanang, hits the Villar. Kasi si Claire Castro, kailangan lahat ng banat niya may approval or go signal, kung hindi man mismo kay President Bongbong Marcos, kay Lucas Bersamin, kay Executive Secretary Lucas Bersamin. So pero ito sa tingin ko direct ito mismo, kasi sabi ni Claire Castro bago sa mga press con nag-uusap, and it should be like that. It should be like that para regulated yung mga sinasabi, lalo na yung mga banat. Hindi pwede yung press secretary lang nagtagdag, lalo na kung may self-interest ang press secretary, mapapasubo ang presidente. So ganoon naman talaga. Nagtrabaho na rin tayo sa Malacanang as external PR ng ilang presidente dyan. Ganyan naman talaga. Dapat talaga may control ang presidente sa mga sasabihin. Kasi kung ano mang sasabihin ni Claire Castro, babalik yan kay Marcos. Hindi yan babalik kay Claire Castro, babalik yan kay Marcos or sino mang presidente sitting in power. Yun. May tama ka dyan, Bad. Pero malungkot din mga garapata. Iiyak mga garapata dyan, Sir Bad. Kasi kaya nga na Presidential Communication Office ang naggumagawa ng kahit hindi naman siya press secretary, hindi naman spokesperson si Claire, pero ngayon parang siya na nagsiserve ng role na yan. Tingnan nyo nga, since na-appoint si Claire, hindi na gaano nagsasalita si Executive Secretary Lucas Bersamin. Ay, si Debbie Gundram. Nakakatuwa, Debbie, kasi nung medyo marami tayong binabasa ng mga comments noon, hindi ko nabasa yung greetings nyo. Nabasa ko lang na yung pareho kayo nanonood ng asawa niyong si June. Again, thank you, Debbie, for the support again this morning. Sabi ni Debbie, Sir Bat, super thanks sa pagbati sa aking hobby. Share ko lang lagi yung vlogs mo sa aming Kabalen sa Pampanga. Dakal salamat po, Sir Bat. Vlog pa more. Yan. Siyempre, Debbie, pareho tayo Kapampangan. Ako rin naman, di ba? Marami mga nukum dyan. Marami mga mayaman na nukum dyan. Sadly lang, ako yung mahirap na nukum. Kaya nagsapalaran yung lolo ko at pumunta ng Mindanao to seek a better life. All the way. Yung lola ko from San Juan, Manila. Yung lolo ko from Pampanga. Yan. So, Kapampangan, Thank you for the support from one Kapampangan to another. Dayo lang kami sa Zamboanga. Pero of course, we love Zamboanga na. Yan na ang namin, ang home base namin. Although 30 years rin ako plus dito sa Manila. Pero syempre, I left my heart in Zamboanga. Although, dito ako nakatira sa Rizal, pero voter pa rin ako kasi may building ako dyan sa Quezon City. Voter ako ng Quezon City, but I live in Rizal. I vote in Quezon City. I'm a resident officially of Quezon City, but my heart remains in Zamboanga. Yeah. Okay? So, okay lang. Paikot-ikot tayo. Okay. So, in fairness, gumalaw naman ang Marcos administration. Talagang sinubukan nila na i-amend itong Republic Act 11203 or the rice tarification para i-allow rin ang gobyerno to import rice. At itong batas na ito, again, sa mga anti-Duterte, sasabihin na naman, kasalanan na naman ito ni Duterte. This was signed by President Duterte in 2019 na tinatanggalan ng power or mandate ng NFA na mag-import, kundi binibigay ng ito sa private sector. So, at pwede lang bumili ang NFA in a limited way sa local farmers sa emergency. Kung on the negative side, tama rin naman si Claire Castro, sinurrender natin ang power natin to import by the government. Pwede natin sabihin, si Duterte pinaburan yung mga negosyante at naging dehado yung gobyerno sa importation ng rice, Pero ang background rin nito, to be neutral and fair about it, kaya rin hindi naman natin na binidepensahan si Duterte. Binibigyan lang natin ng background. Ang dami na rin natin nakita
na or mga issues noon na yung NFA pa ang nag-import ng rice at ang daming katiwalian, lalo na sa smuggling at collusion. Nagpapataas sila ng presyo ng bigas. Apektado yung buong bansa. Kaya ito si President Duterte binigay sa private sector. Sa akin, kahit from time to time critical tayo kay President Duterte, nag-agree naman ako dito sa pagpasa ng Republic Act 11203 or the Rice Tarification Law na kung saan binibigay sa private sector. Kasi ako mismo nakita ko yung katiwalian dyan sa NFA. Meron akong kaibigan na naging official dyan at nakapagtayo ng bahay sa subdivision ng Ayala na ang neighbor niya ay mga dating presidente ng Pilipinas. Ganon kayaman, naging ganon kayaman siya dahil sa ang mga neighbor niya, mga bilyonaryo dito sa Pilipinas sa isang Ayala property na may golf course rin. So ganon, isang termino lang. Isang deal, sabi nga niya, isang deal lang eh. Nakabahay na siya. So grabe rin talaga ang korupsyon sa NFA. So ngayon ipinasa na sa private sector, pero may control pa rin ang gobyerno, may control sila sa private sector eh. May control sila sa mga nagbabayad pa ng mga taxes ito. Pwede nila bantayin yung mga warehouse nito. Pwede nila kasuhan ito kung nagpa-price manipulation. May control ang gobyerno eh. Bakit hindi nila ginagawa? So, dyan rin medyo mali si Claire. Bakit ipinapasa niya, sabi niya sa mga reporter, sige, alamin nyo kung sino ang malalaking mga importers. Eh bakit may power ang Malacanang, may NICA kayo, National Intelligence Coordinating Agency. Meron confidential funds si Marcos, meron intelligence funds na 4.6 billion intelligence and confidential funds. I-intel yung mga rice smugglers at Nawawala yung signal ni Badcaster, mga kapsat price manipulators ng bigas. Di ba? The power is in you. What are you doing? At sinasabi natin, bakit hindi, okay, bawal kayo mag-import, pero you can control the price of rice by absorbing the cost. Kung binebenta tayo ng mga negosyante ng mga 40 to 30 pesos per kilo, i-subsidize yung kalahati para pagbenta niyan magiging 20-30 per kilo na lang. Kahit mag-profit pa diyan yung mga retailers, pero bababa pa rin ang presyo. Pero hindi, nilagay nyo sa pork barrel, nilagay nyo sa ayuda. Ayuda ng politiko, hindi ayuda para sa tao. Ayuda sa bulsa ng politiko for election purposes. So may pera ang gobyerno, nalagay lang sa mali. Nalagay lang sa ayudas at sa katiwalian sa pork barrel. Sa mga infra projects na bumabagsak na mga tulay. So yan ang problema. So hindi naman entirely true itong sinasabi ni Claire, although tama siya. May problema rin dito yung rice tarification, pero may problema rin ang Malacanang dahil hindi niya ginagamit ang power niya para habulin yung mga smugglers, yung mga price manipulators na mga importers ng NFA rice, ng bigas sa bansa natin. So pero yun na, that's another topic. But the biggest issue here is yung ginamit ni President Bongbong Marcos, yung issue ng rice tarification para ilaglag si Camille Villar. Parang ginawa kay Amy na hindi niya inintroduce. Dito rin kay Camille Villar nilaglag through her mother. So anong gagawin ng mga Villar? Kung may pagmumukha pa naman kayo, kasi ngayon dahil kay Claire Castro, dahil kay President Marcos, galit na sa inyo yung taong bayan. Kung may kapal na kung may hiya pa naman kayo, umalis ka na, Camille. Pinapaalis ka na ni President Bongbong Marcos. Chupi, pinapaalis ka na. Yan ang mensahe ni Claire Castro. Pinapaalis na kayo mag-ina sa alyansa ni President Bongbong Marcos. Pati yung Nationalista Party ni Manny Villar, pinapaalis na rin dyan sa alyansa. Sa anong gagawin nyo? Mas babagsak ang rating nito ni Camille. Kasi ngayon, galit na sa kanya yung mga Marcos supporters dahil sinuportahan pa nila si Duterte sa pag-aresto nito at binanatan si President Marcos. At ngayon naman, dahil sa pag-endorse kay Sara, mas galit na rin yung mga Marcos supporters. So, at yun naman mga DDS, galit rin dahil naisama. Pareho rin sa kaso ni Amy. Bakit sila nagpasama dyan sa
alyansang Bagoong Pilipinas na kalaban ng mga Duterte. So dito mas lalaglag yung rating ni Camille Villar. At kung ako sa kanila, umalis na lang ako at mag-true. Parang kay Ilabas ang Jaime, totoong kulay. todo Duterte na lang talaga. Ha? Show your true color to save your political career. May tama na naman. Sabi ni Paul Vincent. Ay, tama si Bad. Meron Nocum na naman na ang tawag ay si Marianito Nocum. Siya ang may-ari ng buong NAIA. Hektarya ng NAIA. NAIA 1, NAIA 2, domestic, lahat. Duty free sa kanya. Under sa Dearborn Realty. Wala akong relasyon sa kanya. Pero ang tawag niya sa akin kasi tuwang-tuwa siya na sikat ako noon as reporter of the Philippine Daily Inquirer na paborito ng newspaper niya. So, tinatawag niya ako pinsan. Naging close kami, si Marianito. So, pupunta yun sa, just to give you, Paul, an idea gaano kayaman yun. Pupunta yun sa Macau para maglaro lang, mag-casino lang by private plane niya. So, bilyonaryo yun. Kaya, yung mga nakakilala sa kanya, every time nakikilala ako, tinatanong na, kaano-ano mo si Marianito Nocum? Sabi ko, everyday, pag natutulog ako, nagdadasal ako. Pag gising ko, milyonaryo na may-ari ng NAIA complex. Lahat dyan. Sa Parañaque, lahat ng airport complex, kanya yan dati. Siyempre, kinuha na ng gobyerno. Pero kanya pa rin yung lahat ng establishmento, all the way sa MOA, pati yung mga restaurants doon, kanya. Imagine mo yan. Yan, ganyan ang mga Nocum ng Pampanga. Ha? Wala tayo, yung lolo ko, kaya nga nagsapalaran papuntang Zamboanga kasi siya, kapitan ng barko. And then naging professor rin sa ano pa to, yung seaman course, ganoon, naging professor siya when he retired. So, simple lang, nagdi-dream pa rin. Pag gising ko bukas, anak na ako ni Marianito Nocum. Pero naging kaibigan ko yan. Mabait yan. Okay. So, thank you Paul for your support sa Bat Team. So yun guys, ito ang latest sa Laglagan Blues. At mamaya, meron pa isa na naman. Ito naman siya naman ang naglaglag sa Alianza. Meron pa isa. I-discuss natin yan mamaya. So for now, thank you very much everyone for watching. Again, belated happy birthday. Salamat, Sir Vad. Ayan. So, actually, may tama doon si Sir Vad, no? Siyempre, biro mo, binabanatan ng mga Duterte itong mga Marcos, di ba? Lalo na si Sara, di ba? Dami ng sinabi, dami ng mga accusations na binabanggit. Wala naman sila papatunayan kahit isa. Tapos magpapa-endorse ka dyan. Pagkatapos ng pag-endorse ko sa iyo, dyan sa Allianz, sa Luzon, Visayas, tapos biglang magpapa-endorse dyan. So, sablay talaga. So, mukhang may tama nga si Bad dito. Mga kabsat, no? Mukhang papatalsakin ito. So, palagay niyo, kabsat. So, tapusin nga natin yung poll natin. Tanggalin ko lang muna to. Tapusin natin yung poll natin, Mabsat. So, tinatanong din ni Maestro Mabsat. So, dapat na bang ilaglag si Camille sa Alyansa? Dapat lang kasi Duterte siya. 92% Mabsat. Hindi. Dapat na niya pa rin sa Alyansa. 8%. So, yan po yung resulta ng ating poll for today, Mabsat. Out of 288 votes. Maraming salamat, Mabsat. Almost 300 votes. So, yan po. Alright. So, yan po yung resulta, Mabsat. So, maraming nagsasabi sa inyo na dapat na siya magbitiw. Wala namang problema. Dapat mga Duterte lang ang antiporis niya ang nagpapagulo. Anyway, konti lang naman ang didi. Kaya aga, Sir Leonardo, konting feeling entitled lang sila. Di ba? Entitled lang sila. Kala nila, ganoon sila ka-majority. In their wildest dream na, sabi nga, di ba? Alright, so mga kabsat, let us vote for Secretary Benhur Abalos. Sa mga supporters ni Maestro at mga subscriber, paki-subscribe naman po. Ay, paki-subscribe. Paki-support naman ng ating Benhur Abalos para umangat-angat yung kanyang survey. Kasi napansin natin medyo bababa. At nakita naman natin yung trabaho ni Benhur Abalos. Pero yun guys, no, kung talagang supportado nyo si Secretary Attorney Benhur Abalos. So, supportahan natin mga kabsat. Tulungan natin si Benhur Abalos. So, yan po. Sinusuportahan po ni Maestro yan, mga kabsat. So, thank you very much. So, hanggang sa muli. Kita-kits tayo. Mamaya, puputol-putulin ko to guys. So, paki ko na lang. Pag nag-upload ako mamaya, pa-like na lang mga kabsat. Alright? Salamat mga kabsat. Maestro Paul is signing off. Hanggang sa huli. Kita-kits tayo.
early breakfast muna tayo. And actually, late breakfast na nga mga absat. No? So, thank you very much. Hanggang sa muli, Maestro Paul is signing off. Bye-bye. But that's alright. Hush. Benhur Abalos, ating kaibigan. Benhur Abalos, may paninindigan. Benhur Abalos, gawa hindi salita. Benhur Abalos, kalaban ng kriminal. Oh, 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 oh. Abalos! Oh, oh, oh. Abalos! Oh, oh, oh. Abalos! Kabutihan ang mananaig sa kamay ni Benhur Abalos. Sasamahan ka sa dapat kalagyan. Benhur Abalos sa kanyang puso't isipan. Magandang kinabukasan sa bagong Pilipinas. Gawa hindi salita, kalaban ng kriminal. Benhur Abalos, ating kaibigan. Benhur Abalos, may paninindigan. Benhur Abalos, gawa hindi salita. Benhur Abalos, kalaban ng kriminal. Oh, 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 oh. Abalos! Oh, oh, oh. Abalos! Oh, oh, oh. Abalos! Benhur Abalos, tumutulong sa naaapi. Siya'y makadiyos, makatao at makakalikasan. Benhur Abalos, pagkakaisa ang kanyang nais. May malasakit at nagmamahal sa bayan. Gawa hindi salita, kalaban ng kriminal. Benhur Abalos, ating kaibigan. Benhur Abalos, may paninindigan. Benhur Abalos, gawa hindi salita. Benhur Abalos, kalaban ng kriminal. Benhur Abalos, ating kaibigan. Benhur Abalos, may paninindigan. Benhur Abalos, gawa hindi salita.